Best friend mo lang? Kababata? Huwag mo pagtakpan. Ayan ang CCTV oh. Kala mo hindi kayo na-videohan? I-talk to Papa na. Kasama niyo po ngayong umaga, Papa Johan. At Lady Gracia. At ang ating bida, nasa linya na si Miss V. Tungkol daw sa kanyang love life. Oy. Anong meron daw dito kaya? Hello, Miss V. Hello po, good morning. Good morning. Pakilala lang po muna kami ha. Ako po si Papa Johan. At ako naman si Lady Ay, wait Gracia. lang po. Ay naku, biglang nag-wait lang. Baka may pinabili yung yung kanyang kapatid. Pabili ng toyo, suka, matis. Isang sigarilyong pula, bayaran daw ni Papa sa Lunes. Ala! Hello! Hi! Hello Hello. po, Lady Gracia and Papa is? Johan po, Papa Johan. Ayan. Ayuhan. Ayan. Yes. Welcome Ayan. sa Talk to Papa. Ang itatawag namin sa'yo ay... Itago niyo lang ako sa pangalang Miss V. Miss Yung V. walang nakakilala sa akin. Okay. Ay, Miss sige, V. Miss V. Okay, so Miss V, lahat na mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay pwede namin upload sa aming social media accounts. Okay lang ba sa'yo? Yes, okay lang, okay lang. Okay. Sige, Miss V, ano ba ang iyong problema? I-Talk to Papa na. Yes, ayan, mag-share sana ako. Kaso, parang ang hirap kasi paniwalaan kung ano ba itong sa sitwasyon ko. Kasi before, ayan na nga tayo about love life. Oh, Ano ba yan? okay. Bakit naman yung pag-uusapan? Mm. Oo, kasi hanggang ngayon, parang nakonsensya ako sa sarili ko na parang karma na kaya to? Is just Oo, a karma charang. na darating sa Wala pa akin. pala. Oo, kasi nga parang niloloko ko lang din yung sarili ko sa ibang tao. Parang Okay. naawa din kasi ako. Ano bang Oo. nangyari muna para maintindihan namin sino ba tong pag-uusapan natin? Abot sana sa mga nagiging karelasyon ko. Mhm. And then, hanggang ngayon, nagiging kami pa rin. Pero, as a woman, cheater talaga. Hoy, Sino? teka lang, as a woman, cheater Talaga. talaga. Oh, maapin ka. Wait lang naman. Oo, Hindi naman lahat ng babae aamin cheater, talaga ha? ako. Wait lang, hindi lahat ng babae cheater. Yun naman. Wala naman akong sinasabi. Uy, na sabi mo lahat. as a woman cheater. Basta sinabi ko lang, as if nakapag-cheat na talaga ako. So inamin mo nga nakapag-cheat ka. Inamin So, kailan ka ba ko. nag-start Pero na sinabi ko mag-cheat? sila nagiging jowa at the time na nagiging kami, Oh. parang hindi ako masaya, so naghanap pa rin ako ng iba. Ay. Pero hindi ko sinasabi sa kanya, parang day 1, day 2, day 3, day 4, to day 7. Ganun. Hanggang day Sabay 7 ko pa pala Hanggang siya. day 7. Okay, wait lang. Kailan ka ba nagsimula na magkaroon ng karelasyon na niloko mo? At the age of 27 po, nagiging siguro na nasa pa lang ako, nasa 18. Mm-mm. Teka, at the age of 27, nasa 18. Ano ba talaga? Hindi, kasi 27 na ako ngayon. So, before na nag-18 ako, so doon ako nagsimula nagkaroon ng relasyon. Siyempre, nasa asnaf na nandito na ako sa probinsya. Mhm. Na dito na ako nag-stay. Dito na ako nagtatago. Dito na rin ako Tatago kasi nga, talaga. gusto kong takasin yung mga problema ko as a cheater. Okay, wait Yun ang lang. ano Ganito, ko. makinig ka, yung sagutin mo yung mga tanong namin, Miss V, ha? So, Sige. kailan ka ba nagsimula na manloko ng karelasyon? At that time siguro nung nafe-feel ko yung ko sa sarili ko na hindi ako masaya. Kailan nga yun? At the time past years, Okay, sige. Paano ka nag-cheat doon sa first boyfriend mo? doon sa first boyfriend ko, he's loyal, he's humble, but parang may pagkukulang, ganun. Tapos, parang naghahanap pa ako na mas masarap pa sa kanya. Grabe Na naman yun. magmahal. Okay, so naghahanap ka ba ng mas masarap magmahal sa kanya? Hindi ka na kontento kahit mabait, kahit humble. So, merong nanligaw sa'yo na iba. So, ayun na nga na gumawa ako ng dummy accounts. Ayun, doon ako nagsimula na mag-cheat talaga kasi usong-uso talaga yung mga
lalaki na mahilig mag-ano sa babae, di ba? Oo. Ganon. Hindi ko lang sasabihin. As if, totoo po yun. Yung mga yung mga dating site. Tama ba? Dating site yung tawag, di ba? Dating sites, Oo. Tapos doon ko na-appreciate ko talaga na, ito talaga, pwede pa talaga ako maghanap ng iba na mas loyal, na mas masarap pa talaga magmahal. Okay. Okay Pero yun po. ba, pinagkakitaan mo rin ba yan? Actually naman, parang kusa lang din sila nagbibigay. Oo. Wow! Na kailangan. Magkano Oo. yung pinakamalaki na ibibigay sa'yo? Okay lang bang tanungin? Siyempre lang naman, hindi lang naman mas malaki. Katamtaman lang sa kita ng nila eh. Kasi siyempre okay. may pamilya sila eh. Hala! Okay, Pero diba? parang sinusustentuhan ka, ganun. Hindi ko masasabi na masustintuhan kasi nga kusa lang sila nagbibigay, hindi naman ako humihingi. Taray, ganda talaga nitong si Miss V. Feeling ko sobrang ganda mo, Miss V, Ay, hindi naman ako sa sobrang ganda. Pero Oo. marunong lang para madiskarte lang talaga. Pero ako sa teka lang, buhay. sinabi mo na may sinusustentuhan. Yung, syempre may pamilya din. Ang ibig mo sabihin doon, Oo. meron kang naging karelasyon na mga may asawa na? Meron. Oy! Ay, naku. Lahat sila. Lahat sila! Oo. Bakit naman may asawa laging pinupuntirya mo? Kasi nga, ang sabi nga nila, kapag may asawa, dapat doon ka sa mas masarap. Puro tayo dun sa harap. Masarap nga, hindi naman tama. Wait lang. So parang mas masarap para sa'yo magmahal ang may asawa. Ganun ba yon? Oo. Ano ba to? Ang daming pasabog. Nako po. Ay! Okay, sabi dito ni Rebsy, sarap daw kasing maging kabet. Sabi dito ni Robsy. Ano ba yan? Oo. So aminado ka, Miss V, na naging kabit ka sa mga lalaki na ito. Ilan lahat Yes sila? naman, nagiging ako. Ano? So, ang nagiging boyfriend ko is 7. 7? Wow, ang dami. May time ba doon na may pinagsabay ka? Actually naman, patago. Palihim lang. Ganun. Oo naman, di ba mahirap naman pagsabayin yan ng lantaran, di ba? Mahirap Oo. pagsabayin yung mga ibang lalaki na ikaw lang nag-iisa. Dapat patago. Lahat. Oo, lahat. Ang galing mo. Tamang behavior. Galing mo ha. Ay nako, Miss B. Nakakaloka ka. O sige, babalikan ka namin mamaya ha. Pag-usapan ba natin yan? Kwentuhan lang tayo. Natutuwa kami na yung ganito ay nagiging honest ka sa amin. Ano, siguro Actually, pag-usapan. honest ako kasi nakonsensya ako. Sino yung pinakamatindi na niloko mo? At anong ginawa mo sa kanya nun? Yung siguro yung panglima. Panglima. Okay. Oo. Doon yung patindi yung ko sa kanya eh. Yung? Yung madalas kong pag ko sa kanya na humihingi ako ng pera, gano'n, doon. Halos nagbibigay na siya sa akin. Every time na wala yung jowa ko, pumupunta siya sa bahay. Oh, okay. So, pinagsabay mo ito, yung pang-apat na boyfriend mo, tapos yung pang-lima, yung pinakamatinding niloko mo. Pero itong pang-lima na to, may asawa siya. Actually, meron din. Kaso mas matanda pa siya sa akin. Mga 27 siya. Oo, nasa 27 siya noon. Okay, so may asawa. So pares kayo naglolokohan. Ano? Kasi may asawa siya, ikaw may karelasyon. So palihim itong naging relasyon ninyo. Oo. Okay, so paano siyang naging pinakamatinding panloloko mo? Hardware. Anong ginawa? Anong nangyari? Ayun na nga kasi buti na lang hindi kami na abutan ng first jowa ko. Ay! Buti na nga lang, oh. Muntin ka na sana. Ayun na yun na siguro yung time na pero gumawa pa rin ako ng paraan, gumawa ako ng way na hindi talaga siya sa akin. So ayun, ang ginagawa ko is
nagsisinungaling ako sa kanya. Sabi ko, ano ko siya, tito ko po siya na nagbisita siya dito. Tito ko bisita siya dito. Tito. So, naabutan nung isang boyfriend mo nandun sa bahay. Naabutan, pero hindi ko sinabi na jowa ko siya. Hala! Pero sinabi ko, tito ko siya. Ay, naniwala ba? Siguro, meron sigurong test na parang parang nagdududa, gano'n. At that time na, ayun, sabi niya sa akin, muntikan na tayo na, kasi, yun na nga, ang sabi niya sa akin, pupunta lang siya ng bahay, inuman, gano'n. Tsaka, lang, ang gusto namin, chill lang, kasi nga, parang, alam mo naman, pag babae, pag nag-ano talaga, kasi hinahanap talaga yung masarap. Ay! Talaga. Talaga. Masarap magmahal. Nanggigigil ako sa iyo. Ano talaga ng masarap magmahal? Okay. Nung pinakilala mo siya as tito, anong pakiramdam niya? Sinabi niya ba sa'yo? Nag-ano siya. So, parang hindi ko alam kung nag-deny ba siya. Tapos nag-ano. Kasi sabi niya, tito, ko siya, pamangkin ko siya. Nagbisita lang ako kasi ganito, ganyan. Kasi nga, nabalitaan ko kasi ako na may sakit daw ako. Ganon, ganito, ganyan. Galing naman ni tito. Nagkasakit din naman ako dati. Hindi naman ako dinalo ng mga tito. Yun lang. So, paano may mga times ba na nahuli talaga kayo nung nahuli kayo ng ibang tao? Ganun kakagaling magtago ng mga relasyon mo? Magaling ako magtago sa ganung relasyon. At least kapag kapag may kakilala, sabihin ko lang talaga na ko lang siya, tito ko lang siya, nag-ano lang kami dito. Ang perfect mo naman magtago. Grabe. Kasi pag yung iba, diba, karamihan, kapag nagloloko, nahuhuli. Pero ikaw, never kang nahuli na nagloko ka. Pero siya, never siya nag-ano sa akin. Never nag-cheat sa akin yung boyfriend ko. Nagiging siya talaga sa akin. After that na pero sa huli ko na sasabihin sa inyo, ayoko munang ayoko munang magsasabi kasi gusto ko yung intense talaga. Ay, gusto pa talaga niya ng intense. Sige, pagkwentuhan na lang din talaga natin yan. Mamaya, ha? Okay ba? Grabe okay to. Okay lang. So, nakapitong boyfriend ka, pero aminado ka ha na yung pitong yon, lahat yun talaga ay may mga asawa. Yes. Wala kayong naging karelasyon na yung single talaga, tapos ikaw lang yung gusto niya. Actually, sa ngayon meron na. Sa ngayon, pero mamaya natin pag-uusapan yung kasi may pasabog ka pa talaga, kasi gusto ko yung ending talaga. Ending? Simulan natin yung ano ba ang buhay ni Miss V bago ang lahat ng mga ito? Actually, simpleng buhay lang ako. Madiskarte, ganun. Parang pa iba-iba rin ng trabaho. Pero hindi lang ako nagtrabaho ng mga warehouse, ganun. Pero mga simple lang. Pero matanong ko lang, with regards to your family background, ganun din ba? Meron bang pagkakataon na ang magulang mo ay nag-cheat din ba sa kanilang asawa? Actually, never ko po kasi na yung mga family ko kasi ngayon lang ngayong year lang ako naka-uwi. Pero at that time wala naman akong sa kanila na nag-cheat sila. Pero kumusta yung pagkabata mo noon? Kumusta yung family mo? Actually, okay lang naman pero yun na nga, kapos nga sa buhay. Tapos hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kasi nga nagtrabaho na ako dyan sa Manila. Ayun. Pero hindi naman sabihin na broken family kasi nga at that time na noong 2022 as na lockdown, gusto ko sanang umuwi. So hindi ako pinapayagan na umuwi dito sa probinsya kasi nga yun na nga, delikado daw ang buhay ko kasi nga pandemic days. Tama. Oo, nang time na yun. Diba? So doon din namatay yung father ko na hindi ko naabutan. Ouch. Close kayo ng tatay mo? Close kayo ng tatay mo? Actually, siguro nagdidisipline siya sa amin. Parang
parang tinuturuan kami ng mas maayos na ano, kung ano yung ginagawa namin sa buhay, dapat huwag namin tularan sa iba. So at the time nung siguro yung, kasi di ba, yun, ika nga, yun, maniniwala ako sa kasabihan, kapag ikay nabugbog ng iyong pamilya, lumayas ka. Huwag ka na magpapakita kahit saan. So, pinugbog ka ng tatay mo? Actually, hindi naman sa as in na binugbog kami ng papa. As in, parang tinuturuan lang kami na magdisiplina. Kasi nga, parang iba na rin kasi sa amin yung ginagawa namin. Kasi hindi na nga yung tama. Ika nga, kapag gumawa ka ng mali, dapat itama mo. Paano kayo dinidisiplina ng tatay mo noon? Actually, dadaan lang kami sa palo kung ano yung mga kasalanan namin. So, hindi ako nadala. Parang ina-apply ko rin yung kasalanan ko. Okay. Noong, di ba, ina-apply ko pa rin yung kasalanan ko. So, doon ako gumawa ng mas malaking kasalanan. At yun yung? Nakakasira sa ibang tao. At eto, matanong lang namin, bakit sa tingin mo umaabot ka sa ganyan? Na bakit nagagawa mo yun noon? Kasi maayos naman pala yung family mo. Sabi mo, di ba? Parang di naman kayo galing sa broken family. Mukhang Hindi. disiplinado naman yun. Nadidisiplina naman kayo ng maayos ng tatay at nanay mo. As if nga, kasi nga, meron akong financial problem. So, siguro kasi nga, hindi ko na ikuwento kasi, kasi, baka matagalan pa kayo sa oras, di ba? Hindi, okay lang. We have time. Okay lang kung gusto mong nagkaroon ka ng problema sa pera kaya ka pumatol Nagkaganyan? sa mga may asawa? Hindi naman sa ganun as in na pumapatol ako. Parang ever ko na kayo yung parang trip ko lang. Ganun. Trip ko lang yung mga ginagawa ko. So hindi ko akalain aabot sa hantungan na ganun pala yung mangyayari. So parang dati hindi ako seryoso sa mga ganyang bagay. Basta makakuha lang ako ng binibigyan nila ako, isito gitna ako. Oh. Walang kapalit. So dahil hindi ka lumaki sa may kayang pamilya, mahirap kayo dati nung mga bata pa lang kayo. May kaya naman, pero parang nung pabaon, siguro doon ko na-realize na pag hindi makakayang pag-aaral ko before, so kailangan ko umalis, pumunta ng Manila, magtatrabaho. So akala kasi ng parents ko before, maganda yung pinapasukan ko, pinag-anuhan ko. Ayan, shout out ko muna yung mga Naku, nag-shout out pa. Magiging tita ko dyan before dyan sa Antipolo. Kung saan kayo ngayon. Ayan, Okay. I love you. I miss you so much. So Baka ganito sakaling yung babalik ako. baka sakali. Sakaling babalik ako dyan sa Manila. Ayan. Okay, so ganito yung nangyari, Miss V. So ganito ba yung nangyari dahil hindi ka napag-aral ng mga magulang mo? Tama, no? Hindi. I mean, Hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil nga sa hirap ng buhay. Oh, yun nga yun. So hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, tapos Tapos bayarin sa eskwelahan. So, nakapag-decide ako na umalis ng bahay. Tapos pumunta ng Manila, magtatrabaho. Ganon, yun, nakapag-ipon-ipon naman ako kahit papaano, binibigay ko naman sa kanila. Hanggang until the time na walang-wala talaga ako. So, doon ako nagsimula na makipag-usap sa ibang tao, nagmamakaawa effect, parang sabihin mo, parang ikaw yung bida sa mga bida-bida, diba? Tapos, yung pala, kontrabida ka pala sa mga bida-bida. Kaya yung mga pasintabi sa mga may asawa nyo, ha? Huwag nyo hayaan yung mga asawa nyo na magkakaroon ng relasyon ng mas kirida pa sa akalain nyo. Mas kiringking pa. Okay. Diba? Tama ba? Tama ba yung sinabi ko? Ako, Baka kasi nag-iimbento lang daw. Baka sabihin ng mga nagko-comment yan, baka nag-iimbento okay, sige, lang. ikaklaro natin, Miss V. Financially, hindi ka talaga okay at yung mga nagiging karelasyon mo, dahil nakakapagbigay sila, natutuwa ka doon.
Actually, oo, natutuwa ako. Mhm. So, yun yung pwedeng sabihin natin na dahilan mo kung bakit ka pumapatol sa may asawa dahil nagbibigay sila sa'yo? Actually, doon ko na rin na-realize ko na din, oo. Na-realize ko kasi kung sa sila nagbibigay. Mhm. Ika nga sinabi ko kanina, kung sa sila nagbibigay, hindi ako naghihingi sa kanila. Kasi gusto ko lang talaga kahit malit yung sahod ko, okay na yun sa akin, para lang yun sa akin. Nandyan sila, so tinutulungan nila ako as gusto nila na financially sila. Pero kasi binanggit mo ako. kanina na nahihirapan ka sa buhay. Kaya hindi mo alam Oo, kung... yun na nga yun, nahihirapan ako. Kasi Mhm. nga, dahil nga din sa nagiging nahirapan na rin siguro ako ng budget sa pag-aaral. Kaya Tapos, humantong sa hindi ko ganitong na nakayanan ng bayarin, sakit sa ulo. Kaya ayun, Mhm. doon ko na nagpasya na at the time na magjowa ako na yung first boyfriend ko nga, Mhm. na isa siya ngayong seaman. Ayan, shout out sa'yo. Naging seaman ka na ngayon dahil sa akin. Oo. Ay, naka po. Ano kayang storya balikan na niyan natin. si ano? Kasi hanggang ngayon, parang hindi ko siya maintindihan. Aha. Honestly, hindi ko maintindihan kung anong pinagmumulan niya talaga. Parang may mga bagay na, gets naman natin, syempre may Aha. mga private tayo sa sarili natin. Pero parang sobrang gulo. Gulo pa. Parang marami siyang gustong sabihin na hindi niya magawang maikuwento. Mhm. Kasi parang may something na nalilito siya sa sarili niya. Andun yung kasi, yung No? naging problem niya, naging pagsubok niya sa buhay na dumami hanggang sa naipon, hanggang sa umabot sa pakikipag-usap sa mga tao, hanggang sa, eto nga, yun yung naging pag-iisip niya na paiba-iba yung nakakarelasyon kasi may nagaganan siya rin siya sa iba. But anyway. Tignan natin mga kabarangay. Sana maging honest din, no? Sana lahat ng mga kabarangay natin, yung masarap sa pakiramdam kapag honest ka. Exactly. Kapag inaamin mo kung ano yung pagkakamali mo, inaamin mo kung ano yung mga bagay na wala ka, mga bagay na meron ka, yung hindi mo hinahayaan yung pride mo na nandiyan sa gitna para itago kung sino ka talaga. Okay. Hindi naman tayo perfecto. Lahat naman Yes. tayo ay may mga nakaraan. So, paano mo nakilala itong si first boyfriend mo? Actually, sa dating app pa rin. Dating app lahat. Ito bang Dating lahat app ng karelasyon mo o naging karelasyon mo ay sa dating app mo nakakilala? Yung panghuli ay nasa sa isang hindi ko lang sasabihin yung company ng yung pinapasukat ko noon. Oh, okay. So katrabaho mo dati yung kahulihan. Alright. So paano naging relasyon nyo nitong una? Actually, yung una kong talaga, mabait naman talaga siya sa akin. Wala akong masabi sa kanya, walang pagkukulang, walang mali siya talaga. Parang magkapatid lang kami kasi inalagaan niya ako na parang as younger sister, and parang gano'n ang Parang teka, jowa mo pero parang kapatid ng turing sa'yo? Gano'n? Hindi, parang ano lang namin parang ano lang din kasi 'di ba dapat nga magkapatid, parang kung ano yung pinapakita niyo as magjowa kayo, parang nakikita mo rin sa mga kapatid mo na nagmamahalan, na walang gulo, ganun. Oh, okay. Pero paano naman humantong sa pakikipagrelasyon din sa iba? Actually, doon ko kasi nasubukan din yung iba na parang nawawala na rin yung feeling ko sa una kong boyfriend. Kaya humantong ako sa mga dating app. Ganun. So Tapos nawala sinabi yung ko, spark, single po kumbaga. ako. Oo, tapos sinabi ko, single po ako, wala po akong jowa. Pero siya walang kapuwang-puwang na niloloko ko na pala siya. Kasi Miss V, ito may mga nagtatanong kasi dito. Kasi bakit daw mawawala yung feelings mo doon sa isang tao na mabait naman, maalaga, minamahal ka, na sabi mo nga minamahal ka parang kapatid, ganon. Bakit daw mawawala yung nararamdaman mo? Tapos bigla kang maghahanap sa iba.
Kasi, ika nga, parang hindi din kasi ako makontento. Parang, iba kasi yung hinahanap ko sa isang lalaki talaga. Ano ba talaga kasing hinahanap mo sa isang lalaki at hindi ka makontento? Kasi kung mabait na yung tao, loyal sa'yo, mahal na mahal ka, ang sarap lang makontento sa ganito. Pero ikaw, Miss V, ano ba yung hinahanap mo kasi sa isang lalaki? Ang gusto ko lang din kasi yung sabay kami tatanda. Parang gusto ko na rin na siguro at time na siguro na gumawa ng pamilya, ganun, para hindi na ako mag-ano pa ng iba. Kasi syempre nga, nakakaano nga sa iba na napakaganda siguro sa isang pamilya siguro na mayroong, di ba, kumpleto sila, ganun, di ba? Kasi yan ang hindi ko naranasan talaga, na hindi kumpleto yung family ko. Yun ang totoo. Okay, so bakit hindi naging kompleto ang family mo? Kasi nga, yung mga iba kong kapatid, nasa trabaho sila, and then, parang hinahanap ko yung attention. Yun. Call? Okay. Teka, may kausap pa siya. Nagbebenta ka ba dyan? Anong nangyayari dyan? Okay, so, Miss... kami ng kuryente. Ay, napapayos ng kuryente. Okay, so, okay. Miss V, naghahanap ka ng atensyon. Hindi ba maibigay sa'yo yung nung first boyfriend mo na sabi mong matino, maayos, hindi niya ba naibibigay yung atensyon na kailangan mo? Parang para sa akin kulang yung ano niya parang binibigay niya sa akin. Parang hindi rin ako talagang masasabi na makontento ako sa kanya or maano ako sa kanya. Bakit hindi ka nakokontento sa kanya? Ano ba yung kulang na hindi niya naibibigay sa'yo bukod doon sa atensyon? Kasi yung ano niya, yung parang sabihin lang natin no na busy talaga siya sa kanyang ginagawa. So, uuwi lang niya ng bahay, matulog, gano'n, hindi lang siya nakapag-ano sa akin. So gusto mo sana yung maglalambing pa sa'yo? Yun ang gusto kong mangyayari. Kaso hindi nangyayari sa'yo. Kaya yung mga sumunod na mga hinarap mo na karelasyon, yun lalambingin ka. Doon din ako nakakahanap na ini-explore ko yung sarili ko na baka makahanap ako ng iba, pero basta ang alam ko lang masaya ako, may naano ako na lalaki na papasaya sa akin na buo yung attention niya, tapos ganun. Pero nagsasabi naman sila sa akin na may asawa sila. Pero bakit gano'n? Lagi kang umaabot sa natutuksok ka na makipag-usap muli sa iba. Kasi di ba paulit-ulit na nangyari, lagi kang may hinahanap dun sa mga taong nakakarelasyon mo. Kasi nga, gusto kong mangyayari talaga. Ayoko mawala siya sa feeling ko. Ayoko rin siya mawawala sa sa tabi ko. Ayoko rin na kahit busy siya, kailangan yung attention niya nasa akin pa rin. Hindi yung galing ka sa work, tapos parang walang pakialam sa'yo. Pwera na lang kung magkasakit ka, dyan ka lang niya aalaghan ng maayos. So gusto mo na parang lagi mong kasama, lagi mong kausap, lagi mong kalyakap, kalambingan, gano'n. Kasi nga, during family ko kasi before, kasi nga, sila nga ako lang yung humiwalay sa kanila, di ba? So hindi ko nahanap yung attention ng pamilya ko. Hindi ko naranasan yung ko sa kanila. Kasi nga, nasa Manila na ako. Okay, kaya parang naghahanap ka ng parang pamilya. Dito sa mga tao na ito. Dito sa mga nakakarelasyon mo. Kaya nabanggit mo kanina na yung sa una, natutuwa ka kasi parang kapatid yung pagmamahalan ninyo. Okay, so ayun, yun po mga kabarangay. Okay, ngayon naiintindihan na natin at least klaro na na gusto ni Miss V yung pakiramdam na nilalambing siya, may attention sa kanya kasi mula nung nawalay siya dun sa family niya, hindi niya na nakuha yun. Namimiss niya yung pakiramdam na may pamilya. At nahanap niya ito sa mga nakakarelasyon niya. At nabanggit mo yung mga nakakarelasyon mo, 'di ba? Yung ay may mga asawa, pamilyado. Pamilyado. So parang iniisip mo ba dahil pamilyado sila, parang alam nila kung paano ka mahalin, ibigay yung pamilya sa iyo, ganon? Parang ganon na nga.
Okay. Sige, So, sige. itong mga taong karelasyon mo, bago mo makausap yung iba, dumating din sa punto na pagsabay, paano yung naging hiwalayan? Doon ko na rin kasi na magpasya ako makipaghiwalay. Unang-una talaga sa first boyfriend ko talaga. Mhm. Nakakalungkot isipin kasi yan na nga, nakita niya yung mga kalukuhan ko. Mm-mm. So, kasi low-bat siya nung time. So, nakita niya yung phone ko, hiniram niya. Tapos, ayun, binuksan niya yung account ko. So, doon niya na nangloloko ka pala, nag-ano ka pala. Ano bang pagkukulang ko sa'yo na hindi ko naibigay? Na lahat naman talaga na, lahat ng mga attention ko sa'yo ko binibigay. Tapos, sa'yo ko rin lahat ibubuhos yung pagmamahal ko. Ano pa ba yung kulang? Mhm. Hindi na ako nakapagsagot, hindi na rin ako So, Sabi ko na lang sa kanya, kung hindi kasi rin ako masaya, hindi rin ako kasi kontento kapag nandyan ka. Wala ka sa tabi ko, umuwi ka lang galing trabaho mo, yun na nga yung ano mo. So, magdi-day off ka lang para lang parang yung day off niya, doon lang ibubuhos niya talaga. So, ganun din lahat ng nangyari din sa mga ibang karelasyon mo, nahuli ka rin. Doon yung time, nahuli ako ng asawa nila. Ay, nako po! Nagkahulihan na sa asawa. Nung time na nag-date kami ng yung naging karelasyon ko, Mhm. hindi ko pala alam, minamanmanan na pala kami ng asawa niya. Yan na nga! Oh. So nakita niya kami doon na napaka-sweet namin doon sa isang kainan. Aha. Hanggang lumapit siya sa akin. Hala. Napapahiya niya talaga yung niya. Tapos yung anak niya na maliit pa talaga. Mhm. Tapos buntis pa siya noon. Sabi. Tapos ayun, napapahiya ako kasi nga bakit daw ako pumapatol sa may asawa? Baka ilan na daw yung lalaki na nagiging pumapasok na sa buhay ko na puro mga may asawa na. Mhm. So doon ako na tauhan ako Anong mga pinagagawa? Anong mga... sa katotohanan. Pero nagkaroon ba ng pisikalan kayo doon? Kayong dalawang babae? Actually naman doon sa niya, nahihiya ako. Pero hindi niya naabotan sa physical kasi nga buntis nga siya. Oh. Oo, So puro buntis pagpaparinig nga siya. lang. Malaki na yung tiyan niya pero ako na siguro yung nagpaparaya na rin ako. Kasi nga, nakonsensya na rin ako na ayun na nga, buntis pa nga. Tapos yung lalaki, nag-ano pa ng babae, alam mo yung nagpa-pling-pling lang, di ba? So, doon ako natauhan na mismo. So anong ginawa ng lalaki noong time na yon na nagka-kita-kita kayo doon? Ayun, doon. Siguro, iniwan ko na lang sila doon dalawa. Tapos iyak ako ng iyak doon sa ko. Hanggang sa pinablock ko na siya doon sa dating app ko. Alright. Tapos kinokontak niya pa rin ako pero hindi na ako sumasagot. Hindi ka na sumagot. May pagkakataon din ba na yung iba pang mga asawa ng mga naging karelasyon mo, nahuli ka rin? Hindi na. Oh, kasi ito hindi lang. na rin ako nagpaparamdam na Kasi doon na doon na rin ako natauhan yung naging karelasyon ko na naabutan kami sa asawa niya talaga. Yun na yun talaga. Buti hindi talaga nagkasakitan, yun na lang din yung Yes. maganda. At saka umiwas kasi, na. Diba? Umiwas na ako doon kasi nga, syempre, hindi ko na din kasi nakayanan yung konsensya ko. Yeah. Kasi akala ko na lang naman, kung mag-asawa lang sila, kahit may anak na siya, hindi, yung tama na sa kanila yung gumawa ng bata, tapos isa lang or dalawa. So pag doon yung react ko talaga, laki na ng tiyan, tapos doon sinugod kami doon hanggang sa napahiya ako, daming tao nagsasabi, ang kapal daw ng mukha ko, ganun. Ba't daw ako nakikipag-relasyon ako sa may asawa? Na marami ka naman sanang marami daw sana akong narinig ko yun sa mga, yung
nasalamuhan namin na kumakain. Na-live pa ngayon sa Facebook. Talaga? Buti, nag-trending ba? Na-live yun sa Facebook. Nag-trending ba yun? Hindi ko lang alam. Kasi nga, hindi ko na chine-check yung So, itong Facebook ko ngayon is bago na po ito. Hindi ko na po hindi ko na yung dati ko pang Facebook, hindi ko na pinag-anuhan pa noon. So, itong nagkahulihan kayo, ito yung pang-pito mong naging karelasyon na kabit ikaw. Tama? Noon. Ayun na rin yung nagbukas na isip mo na hindi na to tama, ayoko na ganito. Hindi na, oo. Okay. Noon na. So kailan mo naman kailan ka naman umayos? Tapos kailan mo, sabi mo ngayon, 'di ba? Parang sumakses na yung story mo. Nung naghahanap na talaga ako ng maayos na trabaho kasi nga kasi doon ako nag-aalaga ako sa isang pamilya na yun din. Sinabi niya sa akin, na-advise ako ng ina-advise, doon ko nakuha yung nila talaga na mali yung ginagawa mo talaga. As in, kung ako daw sa kung ako daw sa position nila, hindi daw nila gagawin yung ginagawa ko. Kasi mali na talaga. Okay, so natutunan mo na. Parang, ganun. Pero parang sa isip ko, parang ayoko pa rin yung magpapa-advise ako. Kasi nga, parang para sa akin, parang mas lalo pa ako nagagalit, lalo pa ako lalo pa ako naiirita kapag ina-advise ako. Ayaw mo nang nasasabihan ka. Ayaw kong pinagsasabihan ako ng mga ganito, ganyan. So dito, kaya sinishare ko lang yung problems ko kasi nga, parang ayoko na rin kasi takasan pa yung nakaraan. Yes. Ayoko na rin kasi na ayoko nang ibabalik yung kahapon, yung bakas ko kahapon kung ano ako noon. Kung baga ngayon, i-end mo na ito ang lahat. I-end ko na siya. Okay, so ngayon talaga parang eto na, wala na kayong magagamit sa akin sa nakaraan ko, binubulgar ko na sa inyo mga hindi magagandang ginawa ko noon, ganon. Para makapagsimula ka na ng maayos. Okay, so ngayon, kumusta ang buhay mo? May karelasyon ka bang bago? Ano? Meron naman, pero mas bata pa sa akin. Okay, pero wala itong asawa? Actually, binata naman siya. Kaso lang, parang lang din sa kanya kasi puro barkada, puro lang siya. Hindi pa ganun kaseryoso. Ko na lang kasi ayoko na yung dati pa na parang inaano pa ako noon, parang binibibi ako, 'di ba? So ngayon parang na-realize ko na mali pala yung kapag nagka-relasyon ka tapos kumuha ka ng atensyon na hindi mo nakukuha sa pamilya mo. Dapat hayaan mo lang siya kung saan siya masaya, kung saan siya nagiging sa komportable. Kasi para mas tumitibay pa yung relasyon yung dalawa. Yes. So ngayon, marami kang mga realizations sa mga nagdaan mong karelasyon. So ngayon, kahit mas bata sa iyo yan, maayos naman yung relasyon mo. Tanggap mo kung ano yung mga kakulangan niya. Okay lang naman. Kasi nga, naranasan ko naman din yan din sa una. Hindi, pero yung sa ngayon, pag-usapan natin yung ngayon. Okay? Okay, oo. Okay ka. Maayos naman yung relasyon namin. Pero, syempre, pareho din kami nag-aaral sa isang school. Pero, hindi lang as in school lang namin. Kasi, ayos yung pinag-aaral namin. So, bumalik ka ng pag-aaral. That's nice. Okay. Kasi sabi niya, sabay kami graduate, sabay kami pupunta ng ibang bansa. May mga plano na kayo. Kung maayos na yan, walang taong perpekto, hindi lahat may bibigay niya sa lahat ng kailangan mo. Pero ang importante, single yan, wala kayong tinatapakang ibang tao. Pero I have a good news po. Pregi na po ako ngayon. Ano po? Pregi. Pregi ka na! Wow! Yes po. Dito sa iyong karelasyon? Yes po. Okay, mabuti. So, feeling mo, love na talaga ito? Itong nararamdaman mong ito? Masasabi ko na talaga as in love na talaga ito. Kasi parang yung pagkukulang ko, binubuo na niya. Alright, so Miss V, Yes okay po. na, nagdadalang tao ka na ngayon,
Kasama mo na Oo. itong taong minamahal mo na feeling mo this one is yun na talaga. In love ka na? Talaga? Oo naman. Oo naman. Alright. Dumaan man sa... Sana ma-invite ko kayo sa wedding namin. Naku. Sana nga makapag-wedding kami ng Di, handa mo. magpapagraduate muna kami. Mag-graduate Oo. muna kami ng ALS. Tapos maghanap ng ayos na trabaho. Tama So, naman. doon na kami magpapakasal. Oo, Basta tama. sa akin yung yung ulo ng litson Basta Ay, sa akin akala lahat ko ng yung regalo hita. ng ninong at ninang mo, ha? Ninong at ninang Oo sa kasal naman. nyo, bigyan nyo sa akin lahat ng regalo. Yun lang naman, ang konti lang naman ang hinihingi ko. Diba? Okay lang naman. Oo, Okay lang naman. Basta kayo. Ay! Lagi ako nakikinig ng Barangay LS noon pa man. Aha. Noon pa naman sana ako mag-share. Kaso lang parang hindi ako pinalad kasi hindi ako pinapansin ni Lady Gracia. Hala, Lady Gracia, ikaw naman pala. Wah! Nilaglag mo naman ako. Teka lang. Ay, ngayon naman tinawagan ka. Kang nga, explain ko din. Anyway, si Lady Gracia pa rin naman yung dahilan sobrang- para makausap ka Sobrang ngayon. natutuwa ako. Sana maraming advice na natutunan ko. Sana marami yung kahit galit na galit kayo sa akin, sige. Pananagutan ko yung mga galit nyo kasi hindi kayo lang din naman yung may problema kaysa sa akin. Kahit ako may problema, parang binabaliwalaan ko yung mga problema. Alright. Diba? So okay ka na ngayon sa love life mo? Masaya ka Okay na? Okay naman kasi Oo. wala siya dito sa... Alright. Gusto ko sana ipaparinig sa yung busis niya eh. Kasi wala siya ngayon. Anyway, anong pinakang gusto mong itanong sa ating mga kabarangay? Actually, sa lahat ng gusto magtatanong, ano yung pinaka-worst na sa mundo dito sa atin? Ano yung pinaka hindi nyo nagugustuhan sa nagiging nagiging achievement ko noon na naipakita ko noon? Achievement pala yun? Ano po? Pakiulit po ulit yung tanong. Ano po? Ano yung pinaka-pangit yung naririnig na hindi nyo nagugustuhan sa nakaraan ko? Gusto mo okay. malaman kung ano yung pinakaayaw nila na ginawa mo sa nakaraan mo? Okay. Ayun. Okay lang sa'yo na, nako, itong mga Magiging kabarangay harsh natin itong mga dito. to. Harsh itong Sige mga lang, bida-bida ilalabas lang natin. yung mga bash. Okay lang sa'yo. Unahan ko na ha. Pagiging kabet. Nako, Hindi. walang preno tong mga to. Bida-bida natin. Sige lang, okay lang. Kasi sige lang. Para at least, diba, ika nga, sabi ko nga, bida-bida rin ako. para at least mas marinig mo, maunawaan mo yung pagkakamali mo. Oo. At yun ay hindi mo At least nagagawin. naman talaga, oo. Kailangan ko marinig ko yung ko talaga, yung yung Kailangan lang talaga pagkukulang ipamuka ko talaga. di ba? Sige, babalikan ka namin Okay. mamaya, ha? Pakinggan mo yung mga sasabihin sa'yo ng mga bida-bida natin. Kabarangay, ano daw yung pinakaayaw ninyo na ginawa niya sa nakaraan? Ayan. So, comment lang kayo doon sa Facebook Live natin, Barangay LS 97.1. Oras na para magbigay ng inyong mga maipapayo, may advice sa ating bida na si Mayvi. Nung una, dumating sa punto na nagkaroon siya ng mga pagsubok sa buhay, pinansyal, kaya umabot din sa punto na nakipagrelasyon kung kani-kanino. Kaso nga lang, ang pagkakamali nga lang yung pakikipagrelasyon sa may mga asawa. Alright? Kaso nga lang, ito namang mga lalaking ito, alam na may asawa na nga sila, makikipagrelasyon pa dito kay Miss V. Ang masaklap dito meron yung isa yung talagang naging nagbukas ng isip nitong si Miss V, buntis pa yung asawa nung kinakabit niya. Doon pumasok yung realization na mali to. Yes. Hindi ko na dapat to ginagawa. Kasi aminado naman tong si Miss V na mali yung ginagawa niya. Yun nga lang, nag-i-enjoy siya kasi dati. Kasi nga, binibigay sa kanya yung atensyon na hindi may bigay sa kanya dati nung boyfriend niya. Exactly. Pero ngayon naman, dahil doon sa realization niya, nagkaroon na siya ng panibagong karelasyon. At eto na nga, sabi niya, masaya naman na siya ngayon at dito sa bagong karelasyon at nagdadalang tao na ang ating bida. At maayos yung karelasyon niya. At mga balak pangarap. na nilang nag-aaral sila ngayon. Yun yung maganda Kailangan hanapin niyo yung partner niyo na hindi lang puro lambing-lambingan, bebe time. Kailangan nakakatulong din siya sa growth mo. Nakakatulong siya sa mga pangarap mo sa buhay. Nai-inspire ka
hindi yung biglang mawawalan ka na ng gana sa buhay, mawawalan ka ng ganang mangarap kasi nga stress na stress ka na dun sa relasyon na meron kayong dalawa. So napaka-importante nun. Kaya ito po si Miss Ivy or Miss V, mga kabarangay, nahanap niya na yung ganong partner. May plano na sila mangibabansa pagkatapos nilang mag-aral. Diba? Yun yung maganda, no? Nagkaroon sila ng pangarap together. Alright, at magpangarap pa rin na magpakasal. Basta sa akin yung lechon. Ayun. At syempre, buntis na nga rin siya ngayon. Nabanggit natin po yung mga kabarangay na siya po ay buntis na. Yeah. 2 months na daw siyang pregnant. Yeah, kaya naman ang tanong ng ating bida, actually, ano lang daw yung mga masasabi nyo tungkol sa mga maling ginawa niya? Anyway, comment na po tayo ngayon sa Facebook Live ng Barangay LS 97.1 at babasahin po namin ang inyong mga komento. Okay, simulan na natin. Eto si Rosalie Reyes. Nako, digital ang karma ngayon. Lalo na marami ka niloko. Good luck, sana wag mangyari sa'yo. Just keep praying na sana maging matino ka na at makontento ka na sa present mo at gawin mo lahat ng para maging mabuting tao ka. To be good follower to your family and God bless sa'yo. Ito naman, sabi dito, kasi ang tanong po niya mga kabarangay tanong ni Miss V, ano daw ba yung pinakaayaw ninyo na ginawa niya sa nakaraan niya? Okay? Yun yung gusto niya malaman. Alright, sabi dito ni Jerry Carayan, pinakapangit mong nagawa dati yung di mo ko pinansin. Sabi niya dito ni Jerry Carayan. Ha? Ano pinagsasabi mo baka naman dyan? isa rin siya dun sa mga taong nanligaw dito kay ano. Anyway, ito si Mark Alcordo. Men are like Bluetooth. He is connected to you when you are nearby, but searches for another devices when you are away. Aray ko. True din naman, di ba? May mga ganitong tao mala Bluetooth, babae o lalaki, na kapag nandyan ka, sa'yo magko-connect. Kapag nasa malayo ka, hindi siya makakonect sa'yo, hahanap ng pinakamalapit na koneksyon. Yun na nga, dagdag pa niya. Ang mahirap lang kasi, ate, alam na nga nilang mali, ay ginawa pa rin nila. Remember, isa ka rin pong babae. Ina nga na ngayon at dapat wag mong hayaan na ikaw din ang maging dahilan na may katulad mong babae na iiyak at nasasaktan dahil sa maling ginawa mo. Kasi baka mamaya, di ba? Mangyari sa kanya. Yes. Mahalin mo daw yung sarili mo para matutunan mo ding mahalin ang nasa paligid mo. Yun ang totoong pagmamahal na hinahanap-hanap mo. Sabi ni Erazo Joselito, ang mapapayo ko lang bawas-bawasan ang kakasabi ng actually kada sasagot sa tanong. Sabi kayo. Nabilang nyo ba kung ilang actually yung sinabi niya? O kung sino yung mga nakabilang dyan, comment na. Ito, sabi ni Robert, mag-focus ka na sa future, forget mo na yung past. Actually, di ba? Lalo kapag tinanggap mo na yung past mo. Yun na yun. Ito na yung ginawa ko nung nakaraan ko, tanggap ko na yun. Moving forward, dito na tayo sa present. Exactly. Diba? Ito si Jan Pialago. Good day po mga idol, Papa Hiot, Lady Gracia. Madam, sabay ka na lang po sa agos ng buhay at mag-focus ka na lang po sa sitwasyon po ngayon at piliin po natin lagi ang maging tama para sa ikabubuti ng buhay natin. God bless po. Eto, sabi nga dito ni Piolo Ryan, kung meron daw siyang ayaw na ginawa nitong si Miss V, yung pagiging kabit. Mukhang pangkabit nga siya, sabi niya dito. Pero at least, na-realize niya. Exactly. Ayun. Yun yung maganda dito is yung realization. Kasi lahat naman tayo ay nagkakamali, natitisod, ganyan. Ang importante, na-realize natin na mali yun at hindi na tayo uulit. Ang pangit yung na-realize mo lang na mali yung ginawa ko na yun. Tapos uulitin mo din, diba? So, para saan pa yun? Well, for me, ang pinakamali mo lang talagang dito ang ginawa is yung hindi ka nakapag-isip ng tama sa mga bagay, sa mga desisyon na ginawa mo sa buhay. Alam mo kasi sa sarili mo na may itong mga lalaking nanligaw sa'yo, naging karelasyon mo, may mga asawa. At umabot pa sa pagsisinungaling kasi umuntikan na kayong mahuli kanina nung biglang dumating yung jowa mo tapos pero nahuli pa rin, no? Nahuli pa rin sa dulo. Ayan lang. Kasi, pero sa akin, mas okay na i-focus mo na lang yung sarili mo. Tama, meron ka na ngayong bagong minamahal. Nagkamali ka man noon, alam ko lahat ng tao nagkakamali. Ako rin, may pagkakamali ako. Pero natutunan ko yun. May natutunan ako sa mga pagkakamaling yun. At hindi ko na dapat gagawin yung mga bagay na yun. Kagaya mo rin. Lahat tayo may nagagawang kasalanan. Pero sa mga kasalanan na yun, wag na sana nating ulitin. At para naman doon sa mga lalaking naging karelasyon mo,
At para hindi lang sa inyo, pati sa mga kabarangay natin na may mga karelasyon na, may mga asawa, mas okay po sana na mag-focus na lang tayo dun sa pagkakataon, sa pag-ibig na meron tayo. Hindi yung hahanap pa tayo ng iba. Buntis na nga yung inyong asawa, maghahanap pa kayo ng iba. Diba? Hindi makatao. Hindi makatarungan para doon sa mga babae o lalaki na ginagawa natin ng ganitong pagkakamali. Ayan. At syempre mga kabarangay, tatandaan ninyo, again, tao tayo para nagkakamali. Pero una pa lang, ang cheating, alam nyo, mali na yan. So dapat hindi nyo nagawin yan. Exactly. Okay? Kasi wala namang nagsabi na tama ang cheating. Una pa lang, bago mo pa maranasan yan, alam mo mali na yan. Kaya dapat, hindi mo gagawin yan. Okay? Yung mga pagkakamali, kunwari, nasigawan mo siya, namura mo siya dahil nga sobrang init ng ulo mo, pagkakamali yon. Okay, nadala ng emosyon. Pero yung cheating, hindi natin pwedeng irason na, sorry, hindi ako perfect, tao lang ako. Kasi nandiyan na yan mali yan. Alam mo, una pa lang mali yan. So, mga kabarangay, kapag alam ninyo na may karelasyon na po yung tao, iwasan nyo na. Kung natitempt kayo sa kanila, natutukso kayo, iwasan nyo na. Huwag yung nire-replyan nyo pa. Okay? Kasi hindi maganda sa pakiramdam na habang nagsasaya kayo, may nasasaktan kayo ibang tao. Kasi malay ninyo yung pag-iyak ng tao na yun, di ba? Balang araw, ibalik sa inyo, kayo naman yung iyak ngayon. That's karma. Doon nyo marirealize na, oh my God, masakit pala yung ginawa ko sa kanya. Diba? Minsan, yung karma bumabalik sa atin, hindi lang doble. Minsan triple at mas marami pang karma ang babalik kaya sa atin. Kaya huwag kayo masyadong magsaya ngayon. Okay? Pero yan sa mga kabarangay po natin, ang importante ay hindi na uulitin. Yes. Balik natin ang ating bida na si Miss V. Hello, Miss V. Ayun, Miss V, bawasan mo daw yung actually mo. Naku, binilang nila dito, sabi naka 47 siyang actually, sabi ni Jamaila Barcoma. Tama ba? Hello, grabe naman. Naka 47 ka daw. Minsan naka 47 na pala actually. Well, actually. Hindi, meron pa nagsabi dito yung at that time. Yun daw. Nako, hindi. Siyempre, lang din naman tayo. Tao lang din naman tayo sa mga, yung mga pagkakamali na wala naman ng kaso yan. Ano lang tayo doon? Mga unconscious na tayo doon sa mga bagay na yon. Okay, anyway. Napakinggan mo yung mga nasabi ng ating mga kapuso kabarangay, mga bida-bida? Okay. At anong masasabi mo doon? Hello? Hello? Well, actually, nandiyan ka pa. Okay. Hello? Okay, joke lang. Hindi, nakikinig ako. Ayan. Anong masasabi mo doon? Masasabi ko lang kasi sa yung dapat wag niyo na ding tularan yung ginagawa ko. Tsaka bawas-bawasan niyo na rin yung magiging sakim sa pera kung ano yung binibigay na kapalit ng pag-ibig na nawawasak pala sa ibang tao. Exactly. At saka kung hindi pa rin makontento, sana ipagdasal na lang na maayos pa rin yung buhay nyo na hindi nyo na uulitin at babalikan pa. Tama. Alright. Lang. Barangay LS 97.1 Forever Number 1.